Glory, honor, power, dominion belongs to you, O God. And Lord, we're able to stand because of your Son. Thank you. Thank you so much, O God. Lord, teach us in your word, as you've said in 2 Timothy 3:16, that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped in every good work. So Lord, but mi makakaton na pod para ma-equip mi sa mga gimbuhaton nga gihatag kanamo, ug labi na sa mga challenges nga maabot ning mga adlaw na kami andam ug makibaw mi Lord sa anong pagatubang, because imo na mi gitudloan, imo na mi giwaringan, imo na kaming gisangkapan. Salamat, salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, narita sa Acts 20, sabi niya kung context. Acts 25 verse 1 to 12. Ang atong title ani, Stand Strong Against False Accusations and Faulty Favors. Barog ta against sa sayop nga mga akusasyon o sa mga sayop sad kay mga pabor nga ihatag. And in fact, kani nga kuan ba, ang currently nga atong makita niini nga naaaning lugar, naaaning dapita sa false accusations of mga favors is si Duterte, no? Ya, malingaw ta mog tan-aw niya sa iyang sa iyang mga sa Senate niya karon sa what you call this? Sa Congress, no? And they are repeating the same questions niya. Wise lang yun ni, kitagaan lang yun ni Islam ni siya, may lang yun kay siya mo pasod nimo, ya mo pagawas. Pero makita jud nato nga ang atong ex-president who loves our country, who really mo go after sa mga criminals, siya pa ang gilutos, gi-persecute, no? Kay ang iyang gibuhat mo God is really righteousness, no? Tagas accusations, maybe he's guilty, maybe he's not, I don't know, but the fact is nga sa yang term, di na gyud malilo nga nahapsay-hapsay jud ang Pilipinas, di ba? So pataghan lang jud ang nireklamo ug ang ilag yung ipin down sa iya is ang extrajudicial killing. So anyway, makita na to din karon, nakita sa nakaagisad ka ni ana, sumuas ko nimo og question. Naka-encounter sad ka og mga katawhan, no? Nga nilaban sa mga tao nga nagsige og accuse nimo og mga butang nga wa gani nimo buhata og labaw sa tanan, wala sila what you call this, wala sila ebidensya. So I wonder gyud sa nimo pagbarug to, imo bang gibarugan ang imong gituan nga insakto? Anya naglaom ko nga ni barug jud ka, kay kini mao ang mga butang nga atong istoryahan ni ining hapuna. O again makita na to ang example din nga ni barog gyud siya mao si Pablo. So sumpay ni sa atong gi-istoryahan last time, wala man sa ailing, no? So pwede ra ko magbinisaya og maayo. So 3 days after arriving in the province, Festus went up from Caesarea to Jerusalem, where the chief priests and the Jewish leaders appeared before him and presented the charges against Paul. They requested Festus a favor to them, to have Paul transferred to Jerusalem, for they were preparing an ambush to kill him along the way. Festus answered, Paul is being held at Caesarea, and I myself am going there. Let some of your leaders come with me, and if the man has done anything wrong, they can press charges against him there. After spending 8 or 10 days with them, Festus went down to Caesarea. The next day, he convened the court and ordered that Paul be brought before him. When Paul came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. They brought many serious charges against him, but they could not prove them. Then Paul made his defense. I have done nothing wrong against the Jewish law or against the temple or against Caesar. Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul,
Are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me there on these charges? Paul answered, I am now standing before Caesar's court, where I ought to be tried. I have not done any wrong to the Jews, as you yourself know very well. If, however, I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me by these Jews are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. After Festus had conferred with his council, he declared, You have appeared to Caesar you will go. So ako na siyang gibuak into three points. Point number 1, ang pabor, okay, nipangayo para sila mapatay nila si Paul. Ikaduha, ang pabor, nag-granted jud, o makita na to ng ilang motibo sa pagpatay ni Paul, once again, denied. So, point number 1 atong tanawon. Kaya silang favor no, ni Festus. Kaya sa verse 24, chapter 24, verse 7, nakahibawta nga si Governor Felix, no, intentionally, iyang gibilin si Paul, isip piniriso for 2 years para muhatag og pabor sa mga Hudiyo. Kay mismo si Governor Felix, kita siya, wa may issue din, wa may sala. Ang ilang saniga na murag, ilang accusation is just about resurrection, is para nila, inyo man ang mga belief. Okay? Wa may labot mga Romanhon, ana. So manang gibilin niya nga do, niya wa man jud ni bribe si Paul, wa man jud ni bayad niya. So si Governor Felix gilisan na ni Festus. So kani si Festus niyan sa Jerusalem, kay gana siya butanaw sa Jerusalem kay celebrated place biya ni na dinha ang tanan nga mga nindot, education and everything else. Niya pagabot niya nga to, after 3 days nibisita ang chief priest ug ang mga Jewish leaders, tanawag niya mga leaders sa mga Hudiyo. Aron hangyoon nila si Festus nga, Gobernador, manghangyo minimo, ipadana gikan sa Caesarea nga balik sa Jerusalem si Paul. Kay naman sila intention, again, bisan pa sa kadugay sa panahon na 2 years na, nga ila gihapon i-ambush patyon nila si Paul. Now, wa man kaget si Governor Festus. So, wa siya ni Oyon. Okay? So, ningon-hinon siya, uy, matumang kong si Caesarea, basi ganahan mo, kuyog na lang mo ngadto. Ato na lang ninyo ihatag ang inyong kuan. Mato ko sa, by the way, o balik sa Caesarea, dadaan ninyo ang inyong mga kaso ngadto. Pero there's something nindot kayo from Benson's commentary. Iyang gi-quote si Josephus. Kani si Josephus, mo yun ni permi ang i-reference kadanganan sa mga Bible books, no? Kaning study Bibles. Kaya siya ni ang pinaka-reliable o known kay nga Jewish historian. So, nagsulti din si Josephus, ang gigutlo ni Benson, na ang high priest, ani mga time, grabe ka monster sila, tyrant sila, mga diktador sila, cruel kay sila. So, si Josephus, nag-mention siya nga daghan nga mga assassins at this time, nagitawag og Secari or Porniardes. Nya kani mga Secari or Porniardes nani sila yung mga gipangda nga mga weapon nga mao'y ilang gamiton para pagpatay sa mga tao i-murder nila. So kani mga Secari o Porniardes, possible ni sila nga mao sa ni ang ilang kontakon sa mga pare na nice like ganang liquidate. So makita nato nga kaning mga leaders, Jewish leaders o ang chief priest mismo o ang relihiyoso mismo mga katawhan, no? One hopas ang ilang kasuya jealousy ni Paul, no? Nya bisan pa og kita sila nga wa ni progress ang ilang kaso og labaw sa tanan kay wa man mo decide jud si Felix kay una sa tanan nganong iya maning hukman ning tawo nga wa gyud sala, although gitagaan jud sila pabor. Was na gyapon mahimutang, no? There are really people like that, no, nga
bisag ang tao nga wala gani nakasala na priso, di ka po sa mamutang ganado nila tikloon. So mo na mag-ingon jud ta nga these people really their heart is full of darkness, no? Itom kay ilang kasing-kasing. So makita na to nga kaning mga tawhana gigamit yun sila nga hinagiban, tool of the evil one of Satan para ang usa ka matinud-anon o productive kaayo nga sulugoon sa Dios matiklo. Di man yun na malipay si Satanas og aktibo kaayo nga sulugoon sa Ginoo. Okay, especially din sa kinabuhi ni Paul nga gi-commission man gyud siya, gisugo man gyud siya sa Ginoo nga mo kuan jud ka mo share jud ka, no? So ang iyang lifestyle everyday iyang life was really sharing, telling, going there kanang rebuking even people sa ilang mga sayop nga mga beliefs. So mo na nga kaning jealousy ba, resentment man ni sa imong rival. Kay kaning mga kaparian para nila rival nila, kontrapartido nila si Pablo. Kay remember ang mga kanabang lipay kay sila daghan kay sila mga tao sakop na nila nya ang mga tao nga sakop na nila ay naminahina og pa miya kanang sige nagsunod-sunod ni Pablo o nagpundok na sila ilaha. So para nila is kanang jealousy is also kanang bitang kita kag success nindot ang usa ka tawo nito iyang gipamuhat nya advantageous kay niya iyang gipamuhat etc. nya masuya ka because what they have you don't have ana bitaw o nakuan ang imong naa nimo. So mao ni ang jealousy manang kita sad sa atong bahin mga igsuonan. We need to be careful on this. Dili ta kanang sanay kanang successful siya o nya siya mas maayo pa na ko mudua maglagot ko. Ya, siya mas nadato kay nako ako perting paningkamot niya siya sara na siya murag kaliter man na siya ga uminto nya murag wa man kana siya hago ana bitaw niya masuko ta nga maglagot na ta ng tawhana. We should be careful of that because it will lead us to go into deeper and deeper sin. Mas grabe ang atong sala ni ana. Ya, the moment nga mo hate ta sa usa ka tawo, ni hate ta sa Ginoo. Bisag pa nagdili pa na siya servant sa Ginoo. But in this case, kaning mga kaparian dinhi sulugoon kunuhay unta sila sa Ginoo pero ang pinakasulugoon sa Ginoo nga mao si Paul ila jud giinitan. So ilang giinitan actually ang Ginoo dili si Paul. Pero kanisat si Festus kay bag-o pa man siya dinhi lagi sa Jerusalem, naniid pa siya sa lugar unsay mga kuani kalaki dinhi. Wa ka siya kasabot sa situation nga naa jud ila intention nga patyon o i-ambush si Paul. Mato nga wa siya ni sugot ug iya pa hinung gi-invite nga adto na lang mo sa Caesarea ug i-present inyong case. So unsa may atong makita dinhi? Unsay makita nato sa Ginoo? Once again makita nato ang Ginoo was protecting his servant. God was working a big favor ni Paul. Kay makita nato lagi ang Ginoo is in control. Dili ang atong kontra, dili sab kita. God is. Kay why maka-usab o makaguba o makahinder, makaputol, stop the work of God sa kinabuhi sa usa ka tawo. Because kung makasabot lang gyud unta ta niini ba nga ang Ginoo dunay katuyoan sa tong kinabuhi. Ya kung makigrelasyon ta sa Ginoo ug himuon gyud nato siyang atong Dios, nya magsunod ta siyang pamaagi para nako you're under protection. That's why bitaw when we submit to God, it's not under dominion nga murag iyana ka sa Ginoo, kundi submission is under protection. Wala makita nato nga ang tao kadaganas mga tao di gyud sila mo submit og leaders. Di sila mo submit og parents, no? Parents, leaders, teachers, bisag sa barangay tanod nga na dinha nagkuan sa dan, dili mo respeto jud ang tao. Why? Kay wa gyud tay respeto sa Ginoo. Kay wa man ta nagpailawom sa Ginoo. Kay kung wa tay relasyon sa Ginoo, di ta magpailawom sa Ginoo. So independent man ta para nato bilib man kay ta sa tong kaugalingon, munang maglisod ta og pailawom sa bisan kinsa. Sumo na nga makita nato nga kung magpailawom pa lang ang matag tawo sa Ginoo, wa gyud untay problema. Kay dali na kayo ang pagpailawom sa kinsa mang authority nga gibutang sa Ginoo above nato.
Now, ang circumstance ni against Paul, pamaagi sa do sa Ginoo para si Pablo makadala sa ebanghelyo sa mga otoridad nga naa dito sa mga tag-as kayong otoridad. So, can you see how brilliant God is? Smart jud kayong Ginoo. Kay kung imo hunanaon si Pablo, di makaadto aning mga chief priests or labanang mga leaders nga manakpak ka din hay, mingon ka like ako, mingon ko mato dai kos mayor dinis Butuan, mingon ko nato ko mayor nako din kay mo share ko sa gospel. Imo pa nang amiguhong maayo etc. But unsa man yung pag-build og rapport, unsa man yung pag-build og friendship anang mga tawo nga naa sa higher places, no gihimong leader sa Ginoo. So this is same with Paul. Di siya maka-bring ni ana, but gi-arrange sa Ginoo nga si Paul og sila mag-abot sa natural nga circumstance. So giyon sa ang sa ibot sa Ginoo, himuon niyang piniriso si Pablo para makatubang siya ni ining mga dagkong mga tao. Ug iyang ma-declare ang iyang pagtuo, ug iyang ma-declare ang ngalan ni Kristo Jesus sa natural kaay nga pamaagi nga dili siya murag namugos, no? O nisimang ba siya sa kaso niya kalitag istorya about Ginoo. Kay nahimo mang depensa niya ang iyang pag-share ni Jesus Christ against sa iyang mga sani bashers o against sa iyang mga kaning mga against niya sa iyang mga kaaway niya. Iya sa nang na-share about ni Kristo Jesus ug iyang pagtuo aron pag-pray ba nga mao ni akong gituan ug mao na ang ilang akusasyon nga wala jud klaro. So gigamit yun sa Ginoo si Paul aron ma-accomplish sa Ginoo ang iyang plano nga ang ebanghelyo moabot gayud sa mga Sanhedrin. Remember ang first nga dagkong mga tao nga iyang na-sharean ang Sanhedrin, no? Ang kanang murag Supreme Court sa mga Hudiyo. Unya nagkagubot ganito ang duha ka faction, ang Pharisees ug ang Sadducees. Niya human nga rin na siyang Felix ug si Drusilla ug now karon og katong sa commander, ang commander sa Rome nga ni kuan niya ni tabang niya. Now karon in the process na sad another governor si Festus. So unsa man itong makita ni ini magsunas about God? God loves human beings. God loves us. God loves you. Ang tao nga iyang gi-create kitang tanan, we are the highest creation of God, aron mahimaya siya, aron ma-honor siya, but bisan pa nga kita naputo sa atong mga sala, nya kita karon iyang giluwas and willing siya muluwas sa mutawag sa iyang ngalan para sa iyang kamayaan. Nya wa gyud siya muhunong og paghigugma nato bisan pa sa atong mga kakulangan, sa atong usay pagka-unfaithful nato niya. Nag-reach out jud siya sa matag tawo ni ining planeta. No matter who they are, pobre man sila o dato, nasa accomplishment o wala, edukado o illiterate sila, it doesn't matter to God. Kay what matters to God is ang kasing-kasing. That is our God who created the heavens and the earth. Makasalig ta niya o kinahanglan jud ta, willing sad ta mubuhat sa iyang gusto even sa lisod kay nga circumstansya sama sa gagian ni Paul. Kung papilion si Paul mingo to Lord, ay lang sad ana Lord oy, lisura sad ana Lord oy. But Paul was willing to go through sa difficulties. When God showed me this, I cannot help and I will share to you, not because Ison is my sister, but God just made it so clear to me. Okay? Nga ang case na Ison is mura-mura sad sa Kang Pablo ba? Kaya nga naman, lisod ni Ison nga moadto og hospital niya, ang kanang hospital labi nang dako kang hospital, University Hospital diha sa ilang lugar. Na din ha ang mga ngilingig nga mga doctors. Okay? Nya Sweden is known as really good in medicine. Dili ka basta dili para din hinga makatutag mga hospital, nya maka-share ta sa mga patients, bumisita sa mga sick, nya unang doktor ato pa pwede nato silang ampuan. Di man na mahimo ngadto. Kaya naman jud ko na yung sa ison dahil notice din ha nga dili pwede mag-share ka sa imong pagtuo. So
difficult ni ison ang iyang situation nga napili siya nga mahimong instrumento sa Ginoo nga mudala siya og lung cancer. Mahimo siyang lung cancer patient aron makasud siya balik sa ospital din ang iyang sa 25 years ago gibuak sad na, pero at that time bag-o pa siya, mao pala pagdawat niya sa Ginoo. Karon with that iyang nahitabo niya nga grabe ka miracle nga may nga gislag phenomenon ang nahitabo ni ison nga naka-istorya siya niya nabalik biya siya ang tanan, kadaghanan biya is mulaygay na lang, mura na sila og gulay niya, eventually mamatay, ang uban gani maghikog because they can never recover after an operation sa ulo. Okay, but ison made it through. So ang mga doktor nga nagbasa niya karon mahuman sa tumor sa ulo, karon lang cancer na po, again they're seeing something miraculous, but di man sila mo use the word miracle, ang ilang phenomenon. Okay, so it's something nga murag di sa katuo nga inana kapaspas ang healing sa iyang cancer. Okay, although under treatment pa siya. So man nga makita na to nga in the life of Izon, grabe ang difficulty in my heart. Maghilak ko when I pray alone o mag-think sa akong manghod. Just to go through it, lisod. Kita ang operahan, ako na operahan ko, kaduhan ko operahan, no? Kanang lisod kaayo ang imong agian. But mahuman naman good. Pero wa pa kanibaw sa mahuman, ana ba niya, you every 3 weeks you go back to the hospital to go through procedures, ang mga side effects pa, etc. But praise God nga nakakita ang akong manghod from the point view of God. Nga those medical people di lagi ma-reach sa ordinary way. Someone must be willing to be sick for God's glory to be revealed. Balikon ako. Someone must be willing to be sick for God's glory to be revealed. Ako hinay ko ana. Dili ko. Kanang hinay kay ko when it comes to sickness. Okay? So kana kong manghod gitrain na si gamay para sa gito na jud na siya. It's again God's miracle nga buhi na siya, kapila ko kita na kong manghod nga musilir pa ang mata, na kong matay na kong manghod, nagtupad mi din ha, maghigar ni laray ra mi din ha, gamay pa na siya, kadlawon pa yun na mo attack ang iyang hilana, musilir pa iyang mata. So God is really, kibaw siya unsay makaya na to, unsay di makaya na to. So to go through such difficulties para ni Paul sa case ni Paul o sa case ni Izon, it requires faith that comes from God alone. And at the same time, it constantly reminds sa self nga kabubuton ni sa Ginoo, kabubuton ni sa Ginoo. For sure, Paul was saying, kabubuton ni sa Ginoo nga na ako dinhi. Izon is telling herself, otherwise, nag-depressed na siya. Okay? Kaya ako mismo, masakit ko, nakutin si ma-depressed ko. Kanang murag di ko kalihok, murag kog dependence sa tanang tao, murag kog para nako ganang kog ako ang makatabang, dili akong ganang tabangan. So it requires faith and determination to constantly counsel sa self and to be grateful, mapasalamaton sa Ginoo at the same time. Di na sayon, especially when you are in pain and you are alone. Okay? So sayo na kaayo nga mura kag malig-on ka if there are people around you that are helping you, praying you, seeing you, talking with you. But like si Paul, kung way madto niya sa iyang balay, giprison siya sa balay niya, siya pa yung mabayad sa iyang boarding ngadto. Siya pa yung pakaon sa iyang kagalingon, pero napriso siya. So kung way madto dito, magdagpagkaon, mahatag niya kwarta para mabayaran, para ma-meet iyang needs, wala. Okay, so therefore, dili lang ta mo pray for a miracle. Mo pray hard jud ta, mga tisuunan, using Psalm 67 verse 1 and 2. Kay para nako template ni nga ang Ginoo nag-ingon nga naghatag jud nako ni ining Psalm 67 verse 1 and 2 nga among gigamit every time mag-prayer meeting ni kaming upat every Wednesday and Friday early in the morning 6 to 8 o'clock. Mag-study sa sa word together. Ison, si Telma, si Maribel, kani magsuunan is a very thing na I really encourage you to memorize.
Kay usa may gisulti dinhi. Ang gisulti din ha, may God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us, that your ways, Lord, may be known on earth, your salvation among all nations. So kung ato nang i-change aning way, I would like you to say this and pray this with me, okay? Because we can even use that for, like, the sister of saying any Georgian is also have problems sa breast, maybe it's cancer, no? Nga mo na atong iampo. God be gracious to Izon or to Georgian sister and bless her and make your face shine upon her, that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Mo na nga, anybody who is sick, we must constantly minister to them. Nga dili ta mo pray sa healing sa ilang body, kundi ang healing sa ilang mind, healing sa ilang soul, healing sa ilang spirit. Kay kung wa gyud dili kay sila lig-on silang pagtuo, wa pa gyud sila kaila sa Ginoo, then what's the purpose? Kay whether we like it or not, or motubag ang Ginoo dili sa atong hangyo, mamatay man jud ang tao. But asa man siya padulong? Can we afford to think na kanang tawhana o atong members atong family will go to hell? E mo pray lang ta din, ayuha siya. Wata ningon, ayuha ang iyang kalag, Lord. Ayuha siya nga makaila siya nimo. Tabangi siya, Ginoo, nga na makabaton siya pagtu. That is the first and foremost nato nga request jud diha sa Ginoo, and even sa ubang mga kaigsuonan. Ug kita nga member sa family, mangisog jud ta, mo step forward jud ta, mo sulti jud ta, adto jud ta dito, maingon jud ta nila nga, you know, yes, I'm praying for your healing, but I want you to know there is God who can hear your prayers as well. Ug ang imong prayer may iyang gipangayo gani nga iyang madunggan, imong tingog ang imong yango di ang imong cry di sa Ginoo, may iyang ganahan nga paminawon, because ganahan ang Ginoo nga ikaw mismo nga nasa difficult situation, mangayo. But pangayo ang kaluwasan nimo sa imong kalag o sa imong espiritu. Because, again, lagi, we don't last forever here on earth. We will all die. Kung ayuhon mata sa Ginoo, iya na nag-extend og pila ka years ang atong life para mapuslan ta niya. It's not to enjoy life to our like kings. No, it's always to what God wants sa atong ginabuhi, because we don't own ourselves. In the first place, siyang nag-create na to. In the second place, iya pa jud ang giluwas. Okay? Nga in the third place, manha pa jud ta mga tubang niya. When we are dead, patubang man ta sa Ginoo, mohatag man tag husay. So mo na magisuunan nga, I really encourage all of us na kita mismo will have that kind of faith in the Lord. So, para na ko kung manghod is in the right place. Isod man, alone siya nga do for many years sa Sweden. But she meets medical people from other nations ana nga hospital. Ug when God delivers His Son from the sickness, akong prayer is may God's name be glorified even more. Okay? Kay makalive man siya mensahe, no? I thank my God, no? It's really my God. Makiksulti man gud siya. Mabtang akong primerong prayer diha when I heard, oh Lord, abiyam na akong manghudhod ni mauwaw. Kanang you sir, no? You sir, to tell others nga makasud siya in every possible way. So, balik ta sa atong study, no? Point number 2. Ang favor to kill Paul actually nag-granted. Kay makita nato aning next point. Makita nato din how Festus ni try siya ug hatag jud og pabor sa mga kaaway ni Pablo. Tanawa gud tao gidaog-daog, wa gyud siya kaluoy ani ni Pablo, ngare siya ni pabor sa mga salbahis. So if you remember sa kung gingon gani sa point number 1, sa first meeting nila, wa kasabot ang gobernador nga si Festus sa katuyuan jud sa chief priest ug sa mga Jewish leaders nga nganong ni-request sila nga si Paul ibalik ngadto sa Jerusalem. Kay to man sa Caesarea si Paul, no? So makita nato sa verses 6 and 9 sa Acts 24. Something transpired na nahitabo between Festus ug ang mga kaaway ni Pablo.
Kay ang English translation nga akong gitanaw, kadaghanan nga English translation, ang gisulti jud dinhi is both group, kaning duha ka grupo si Festus o ang kaning mga kaaway ni Pablo, nagsige og meeting, they spent, ang word spent some time together in Jerusalem. Mao na ang word. They spent some time together in Jerusalem. Nya, mga kapag yun na mga 10 days. So, what akibaw, how, where, kung man gisulti na sa Biblia, but nakahimo ni Festus nga mobalik to sa Caesarea, nga to sa Caesarea iyang gi-convene o nag-open siya o sige nga tumo dadanan niya inyong mga sa inani kanang kaso nga to ni Pablo kay klaro ra kay kung ako siyang birahon gikan si Caesarea balikon ako sa Jerusalem. So mangita tag pamaagi yung sao na to nga si Pablo musugot yun na siya eventually. So niadto sad ang mga leaders ang against ni Paul, again say na sa ilang mga false charges o again wag gud sila makita o mahatag nga prueba or evidence sa ilang mga gipang charge ni Pablo. So in the course of trial, of course si Pablo nihimo na siya sa depensa, wa malagi koy nabuhat nga dautan, uy bisag sa among Jewish law, wa. So against sa temple wala, against ni Caesar wala. Oh, sa pag-ingon ni Pablo si Festus kita siya pultahan. Dali na siya sud sa pultahan para mahatagan niya og pabor ang mga kaaway ni Pablo pinagi sa iyang very slay nga suggestion. Pablo, pasiganahan ka nga moadto ta sa Jerusalem ug ngadto nato ni himuo na sa pagbalik ang imong kaso. Ngadto ka mag-trial. Makakita ka dinhi sa pagka duplex no ni Festus, dubli kara, dubli naong ug ang iyang connivance sa accusers ni Paul. Yes, si Paul was already in his court sa Caesarea. So mauta na ta na naman dinagi convene makaduha na magani niya wa mao gihapon istorya wa sila maprueba mura siya si murag si Pablo murag si President Digong gikan sa Senado niya sa Congress niya wa gihapon sila maprueba puro sila haka-haka niya kun ano na sila ni President Digong pasudlon pagawason. Okay, so para nako is why bring him to Jerusalem and face him again. Nga kani nga court is the same persecutor man gihapon si Festus man so gikag si Caesarea magbalik gyud sila ngadto sa Jerusalem ya si Festus gihapon ang prosecutor. Di para sa ato nga kung wa ka dinhi sa lower court mato pa ka sa higher court i-appeal nimo so lain na itong mga tao nga mutan-aw na sad sa imong kaso. Pero kani is a duplication of what Festus is trying to do. Sumao ni ang pagkabuang-buang gyud sa mga taong wa sa saktong pangisip. Kay ngit-ngit ka ilang ilang hunahuna, di na sila makakita, di sila makathink clearly. Nga ang ilang gibuhat is sila mismo ilang gibuang ilang kaugalingon. Na abin lang bright sila probang-buang dahil sila mo nag-ingon sa 1 Corinthians. Kang ilang action ng ilang gisulti nagkabangi, no? It's going opposite to each other. So that brings us to point number 3. Ang motive to kill na denied Jude ultimately. Okay? So nga naman. Kasi Paul, na-sense man niya nga something wrong, na-cooking, na-cook na ni sila. Kaya nga nung dadong man ko sa Jerusalem, na naman ko din si Caesarea, nga ilan naman kong akusahan na sad, kaduha naman ni. Nga residence pag yun sa governor, okay, ang Caesarea. So atong tan-awon o paminawon ang answer ni Paul ug tan-awon nato kung naunsa ang ilang plot or conspiracy to kill him giunsa sa Ginoo nga na denied. Kay mao ni ang tubag ni Paul. Na naman ko nagbarog naman ko sa korte ni Caesar, din angayan ko himo i-try, no? Ma-tried ko dinhi. Gibuhat na nato dinhi. Nya kibaw mo wa ko'y gibuhat nga dautan against aning mga Hudiyo ha o kinsa man ang ilang giingon. Kay ikaw mismo Governor Festus kay baw katatanan yan ang gingnana kibaw na ka busa padayon si Pablo. Kung guilty man ko nga angayan jud ko mamatay ay okay ra kaayo ko nga mamatay ko. Okay ra ko.
Pero kung ang ilang ipasangil bato kanako dili tinuod, paminawa, kung ang ilang pasangil bato kanako dili tinuod, why bisan kinsa nga dunay katungod nga itugyan ko ngadto sa ilang mga kamot. Wise kay si Paul, no? Tagaan yung wisdom si Digong Brooks Paul. Mao ningon dahil si Paul. Mo-appeal ko ni Caesar. Adto ko. So appeal siya sa higher court to Rome na gyud siya. Wise gyud si Paul. So balikon ako. Ang stance ni Paul, kibaw siya nga na siya din sa korte ni Caesar. Gitry na siya. Wa siya gibuhat nga daotang anong madto siya sa Jerusalem. So ang mga accusers niya way ebidensya. Okay? Kakung doon na may ebidensya, willing siya mo accept ni ana, willing siya mamatay. Kay wala may single proof ni ana. Why bisan kinsan nga dunay katungod nga itugyan siya sa ngadto sa mga kamot, sa mga koko, sa mga leon nga buot mo kit-kit kaniya. Maong niingon siya. Madto kong sa nga dunay kasing-kasing og hunahuna nga insakto kay inosente siya, kibaw siya unsa iyang gibarugan, nganong nagbarog siya niini ug nganong nasud siya niini nga problema. Okay? Ug nganong mga tawhana suko kay niya kay nagsubay siya sa pamaagi sa Dios. Siya ug kani nga klase nga tawo mubarog sa iyang konbiksyon. Bisag unsa pang klaseng tai ilabay niya, bisag unsa pang klaseng lapok ilabay niya, kay kibaw siya, wa ko'y sala, wa ko'y sala, wa ko'y nahimo nga sala. So, Paul is telling us that how it should be when ikaw o ako masud ni anang dapita, umaabot man gani na sa atong kinabuhi. Kay mismo si Job, makita na ito magsuunan, and let me end it here. Ayan tulo ka amigo, naluoy niya, kay, tanan, kwarta niya, ayang mga anak, patay, tanan, everything. Wagid, pobre kay si Job, nukaon pagikan sa og, sa ato sa tiil, ang gwapo kay nga balay, higdaanan ni Job, ipulihan nag-abo. Imagine ka na ba'y tao matug og abo? Siya natug diha, higdaanan niya abo. And suddenly, these people were trying to one by one accuse na kay sala Job, na kay gihimo Job, ay lang nagtagui Job, dagan kaayo niya, makita na nimo sa book of Job. Yes, si Job, sige, depensa nila siya siyang kagalingon, depensa siyang kagalingon. But this one particular, yang gisulti ni Job, is something that I have learned as well, mga kigsuunan, and I hope you, one of these days, you will also be able to relate to this with Job. Naningon si Job in Job 27 verse 5 to 7. I will never admit you are in the right till I die. I will not deny my integrity. I will maintain my innocence. Asan ito pa? I will maintain my innocence and never let go of it. My conscience will not reproach me as long as I live. Ako bisayon, ako translate. Dili jud ko mo admitar sa tanan nga inyong gilabay dinhi kanako. Dili jud ko mo admitar nga sakto mo. Ug hangtod sa akong mga kamatayon, dili nako ibalibag ang akong integridad. So he knows nga doon na siya integrity kay base sa pulong sa Ginoo. Akong i-maintainer nga inosente ko ug di jud nako ni buhian. Di jud ko maingon o sige mo kompromiso na lang ko para ko dili ko sa muko niya ninyo. Siya mo maintainer ko sa akong innocence ug ang akong konsensya dili jud na maghasol nako mintras buhi pa ko. Wow. Di ba na wow? Kibaw siya nga di makatuog siya, di siya makonsensya bisag unsa pa lang gipanulti. Kaya people of God, kung naamgo tayo na buhat nga murag insakto pero na tayo na buhat nga dili mao, unya atakihon ta sa kaaway kang kaaway biya kibaw biya kung sa itong ipamuhat mo. Nya mo say nani kanang mubarog ta bisan sa dili mao, di ta mo accept nga nasayop aning dapita, nya kanina sakto ta. Kanang imong gibarugan nga sayop ang imong konsensya magsige jud naghasol ninyo.
But of course, a person nga grabe kaayo nga di na gyud maminaw sa konsensya, okay? Di na madutlan. Kuan sila kublan kanang baga na kay kubal, tagsaga na sa conscience dili na. Because conscience is God's means and ways nga bisag wa pa ta kailan niya hibaw ta sa laang pagpangawat, sa laang pagpamakak, sa laang pagpanapaw, sa laang pag whatever pagyatak sa katungod sa ubang tao, all these things. Ang paglibak, pagdaot, it's wrong. And it will always come back and come back to haunt us, to remind us na nasa YouTube ta. But Paul and Job stood their ground. Amen. Let us pray. Father, Lord, ang tanang bang pulong sa imong Biblia, murag slag pagkaon Ginoo nga lami jud kaayo kaunon pasudlon sa among kasing-kasing ug hunahuna, because it checks us, it cleanses us, it teaches us, rebuke us, and train us in every possible way. Lami jud kayo Ginoo. So kung doon na kay gibadlong diri namo, Lord, himuha nga amo ning isurrender. Kung gitrain pa minimo ani kay makapasar mi dili, makapasar dili, then Lord, continue to train us. Help us nga makakaton dayon mi kay nganong dugayon man namo pagkaton sa imong gitudlo nga para man sa among kaayuhan. Kung Ginoo, Lord, dunay something wrong sa among pagsabot sa imong pulong nga na mix up namo, tulira mi Lord, so that whoever, wherever bisa pag si Satanas mo point finger against us, Lord, dili mi mapilti kay nasayod mi na nagbarog mi sa imong pulong ug dili sa among pulong, sa imong dungog dili among dungog, sa imong katarong dili sa among katarong, sa imong Lord pamaagi sa imong pagka-Dios aron mahimaya ka sa imong kinabuhi. So Father God, Lord, there may be difficult things in life that we may face. Father, just give us the strength. But at the same time, we appeal to you, Lord God, kami mga seniors na Ginoo, if you will, please, tagain mi luguway, amahan na ng dapita. But for the young ones, amahan, we know that you are constantly training them, kaya binagdaghan pa silang kinahanglan, katunan dihagikan kanimo. Lord, be with them, bless them, protect them, help them, make them strong. Kay every problem we face, either, Lord, i-allow na mo ang problema nga mo destroy na mo, or mo paligo na mo. Mo na tudloi ang matag-usa ka na mo, amahan, sa pagbaro.